mula nang ipagkatiwala sa kanya ang posisyon bilang FDCP chairman. Pinatunayan ni Tirso Cruz III ang kanyang kakayahan at masasabing nararapat nga ang tiwalang binigay sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, katulad ng pagkatalaga sa kanya bilang FDCP chairman, ginulat muli ni Tirso ang karamihan matapos sa kanyang desisyon na bitawan na ang iniingatang pwesto. The Philippine Showbiz List presents Bakit nag-resign si Tirso Cruz III as chairman of FDCP? Tirso as FDCP chairperson. Sa matagumpay na showbiz career ni Tirso Cruz III, na ilang dekada na rin ang itinakbo bilang artista sa pelikula at telebisyon, isang mahalagang posisyon naman ang pinagkatiwala sa kanya na malapit din sa kanyang propesyon. Noong unang linggo ng Hulyo, taong 2022, umugong ang espekulasyon na mayroon na palang mga bagong appointees si Pangulong Bongbong Marcos at kabilang nga rito ay kung sino ang mamumuno ng Film Development Council of the Philippines. Dito agad na lumutang ang pangalan ni Tirso. Kaugnay nito, noong September 2010 pa, napabalitang uupo si Tirso bilang bagong FDCP chairman kapalit ni Jackie Atienza. Sandamukal na nag-congratulate sa kanya noon pero naudlot yon. Ang naging FDCP chairperson noon ay si Bricio Santos. Masasabing sorpresa para sa lahat ang pagkatalaga kay Tirso ng Malacanang bilang bagong chairperson at chief executive officer ng Film Development Council of the Philippines. Noong gabi ng July 5, 2022, nanumpa siya kasama ang iba pang newly appointed officials ng gobyerno sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang interview, inamin ni Tirso na maging siya ay hindi makapaniwala na mahihirang siya sa naturang posisyon. Tulad ng ibang kasamahan niya sa showbiz, naroon din anya ang pagkagulat dahil siya ang pinili ng palasyo para sa film agency. Para kay Tirso, malaking karangalan na ipinagkatiwala ito sa kanya at alam na mabigat na trabaho ang kanyang gagampanan. Kaya naman bukas siya sa pagsasabi na magagawa lang daw niya ang kanyang responsibilidad na palaguin pa ang movie industry sa tulong ng mga tao sa ahensya at iba pang kasama sa industriya. Gayunpaman, sa kabila nito, binigyang diin ni Tirso na kailangang unawain din ng lahat na ang pagiging artista pa rin ang kanyang bread and butter. Samantala, ang pagkahirang kay Tirso ay tila nagdulot naman ng kaguluhan. Nagkaroon ng delay sa kanyang pagsisimula bilang FDCP chair at hindi agad pumasok sa FDCP office dahil nanatili pa muna ang kanyang pinalitan na si Liza Dino sa pwesto. Bagamat maluwag na tinanggap ni Liza na pinalitan na siya sa kanyang pwesto, inamin niya sa isang Facebook Live na sa social media lamang niya nabasa ang tungkol sa bagong appointed chairperson na hahalili sa kanya. Wala rin daw siyang natanggap na official communication mula sa opisina ng presidente tungkol sa pagkakapili kay Tirso. Kaya nagulat din siya sa pagkaka-appoint nito dahil kakarenew lang niya bilang FDCP chairman na may termino hanggang 2025. Ilang araw ang lumipas, tuluyan na pinaubayan ni Liza ang pagsasalin na kapangyarihan at nagpasalamat sa lahat ng suporta na tanggap niya mula nang siya ay maupo bilang chairperson ng ahensya. Noong July 21, 2022, formal nang naupo si Tirso sa pwesto. Isa sa mga natuwa sa appointment ni Tirso bilang bagong FDCP chair ay ang multi-awarded director at ang FDCP technical consultant na si Joey Reyes. Sa isang panayam sinabi niya na walang dudang bilib siya sa kakayahan ni Tirso na magagampanan nito ang mga responsibilidad ng kanyang bagong trabaho. Naniniwala rin siyang any appointed position serves at the pleasure of the President. Hilit pa niya, mahigit na 5 dekada nang nagtatrabaho si Tirso kaya alam na nito ang pasikot-sikot at mga problemang kinakaharap ng industriya. Kaugnay ng isyong panunulot di umano ni Tirso, nilinaw ni Joey na never itong nag-apply para sa nasabing posisyon bagamat may mga offers na noon sa aktor sa ibang nakaraang administrasyon na pamahalaan ang naturang ahensya. Anya, kahit man daw siya ay nagulat sa bilis ng mga pangyayari, considering na wala pang 1 linggo sa opisina ang Pangulo nang i-appoint nito si Tirso. Tirso on supporting local filmmakers. Matapos ang panunumpa ni Tirso, nagkaroon siya ng exploratory talks kasama iba pang colleagues kung saan kinonsulta niya ang tungkol sa mga problemang kinakaharap ng industriya. Sinimulan niya ang kanyang trabaho bilang FDCP chair sa pamamagitan ng pagdalo niya sa awards night ng Cinemalaya na ginanap sa tanghalan ni Canor Abelardo ng Cultural Center of the Philippines noong August 14, 2022.
Bago ito, nauna na ang pagdalo niya sa Locarno International Film Festival sa Locarno, Switzerland. Ito anya kanyang kauna-unahang International Film Fest at masasabing successful ang pagdalo niya sa naturang event. Sa isang interview na kumusta si Tirso sa dinaluhan niyang International Film Festival. Dito sinabi niya na ang ipaprioritize ng FDCP ay para sa filmmakers na mabigyan ng pansin sa buong mundo. Nariyan din ang ginagawa niya sa mga International Film Fest na paghihikayat sa filmmakers abroad na mag-shooting sa Pilipinas. Kaya naman sa awards night ng Cinemalaya 2022 ay sinabi niya sa kanyang talumpati na nagbibigay sila ng FDCP ng 1 million pesos extra grant sa Cinemalaya full-length films at tig 100K naman sa mga short films sa susunod na taon. Binanggit ni Tirso ang kilalang mga filmmaker na produkto ng Cinemalaya at ipinahayag niya kung gaano kahalaga ang Cinemalaya sa industriya. Nagpasalamat siya kina Direk Love Diaz at Brillante Mendoza na kilala na sa mga International Film Festival at nagbigay ng karangalan sa bansa. Subalit hindi maiwasang hindi intrigahin ang ilang bahagi ng kanyang speech. Ayon kay Tirso, hindi kami tungkol sa pagpapabida lamang. Hindi kami tungkol sa pag-usad ng sinumang personalidad. Dadaanin namin sa gawa at hindi lamang po sa dada. Higit sa lahat, ang layunin po ng FDCP ay para sa pelikulang Pilipino bago muna sa iba. FDCP launched Academic Film Society for Young Filmmakers. Sa ilang buwan na kanyang termino, hindi bumagal si Tirso sa pagsisimula ng mga proyekto at sa pagpapatupad sa mga ito. Noong March 2023, inanunsyo niya ang mga bagong programa ng FDCP upang buhayin at panatilihin ang lokal na industriya ng pelikula. Binigyang diin niya ang suporta para sa mga lokal na pelikula, hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa mga rehiyon. Suporta para sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong direction, pagsusulat ng script at cinematography. Tinitingnan ng ahensya ang kinabukasan ng industriya. Ayon kay Tirso, ang paglaki at pag-unlad ng film industry ay isa sa kanilang pangunahing layunin. Dito ay opisyal na inilunsad ng FDCP ang Academic Film Society sa Cinematic Center, Manila. Nang humarap sa mga miyembro ng entertainment media, pinaliwanag ni Tirso ang magagandang layunin ng FDCP sa paglunsad ng Academic Film Society. Ayon kay Tirso, ang mas malaking larawan dito ay ang kinabukasan talaga ng industriya ng pelikulang Pilipino. Hindi lang ang edukasyon ng mga kabataan, hindi lang ang AFS, hindi lang ang oportunidad ng mga ito na makapag-aral sa ibang bansa kapag napili sila at nag-apply sila sa mga lab works at festival, kundi ito ang kinabukasan ng mga pelikulang Pilipino. Samantalang inilarawan ni Tirso bilang isang learning curve ang unang 7 buwan niya sa serbisyo. Nakakuha niya siya ng maraming bagong kaalaman. Aminado din siyang marami pa siyang dapat na matutunan at hindi ito madali. Kinailangan din anyang makipag-usap sa maraming tao. FDCP Projects. Tunay sa mandato nito na patuloy na itaguyod ang pag-unlad ng industriya ng pelikulang Pilipino. Noong February, inilantad ng FDCP ang mga programa at inisyatiba nito para sa unang quarter ng 2024. Sa ilalim ng pamumuno ni Tirso, patuloy na itinataguyod ng Pambansang Konseho ng Pelikula ang mga programa na sumusuporta sa sinihan ng Pilipinas at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga filmmaker at mga manggagawa sa industriya na mapabuti ang kanilang mga kasanayan at lumikha ng mga pelikulang Pilipino na world class na maaaring ipamala sa bansa at sa buong mundo. Tirso resigns as FDCP chairman. Mula nang ipinagkatiwala sa kanya ang posisyon bilang FDCP chairman, pinatunayan ni Tirso ang kanyang kakayahan at masasabing nararapat nga ang tiwalang binigay sa kanya. Sinamahan ng time management, nagawa din niyang pagsabayin ang kanyang trabaho bilang artista pero mas nanaig ang responsibilidad niya sa Film Council. Patunay nga riyan ang mga aabangan pang proyekto sa kanyang pamumuno na siyang magpapayabong pa ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa hindi inaasahan, katulad ng pagkatalaga sa kanya bilang FDCP chairman, ginulat muli ni Tirso ang karamihan matapos na kanyang desisyon na bitawan na ang iniingatang pwesto. Ayon sa naglabasang ulat, tinanggap umano ng Malacanang ang resignation ni Tirso noong nakaraang linggo pa at epektibo simula noong March 1, 2024. May bali-balita namang si Joey Reyes na nakatakdang i-appoint ng Malacanang na pumalit sa pwesto ni Tirso para sa remaining term nito. Si Joey ay nagsilbing technical consultant sa FDCP sa ilalim ng termino ni Tirso.
Ilan sa mga itinaguyo niyang programa ay may kinalaman sa pagpapalakas ng edukasyon para sa filmmakers, pagsuporta sa existing film festivals, at pagsuporta sa producers sa pamamagitan ng film grants at incentives. At sa isang interview, kinumpirma ni Joey ang pagbibitiw ni Tirso dahil sa personal na mga dahilan. Ganon din, mariing itinanggi niya ang mga chismis na pinilit ang aktor na magbitiw dahil sa diskwalifikasyon sa civil service. Paliwanag ni Joey, kung iisipin ang mga naunang chairpersons ng FDCP ay hindi rin pumasa sa civil service exam. Dagdag pa niya na ang pagiging chairman ng ahensya ay isang itinalagang posisyon ng Pangulo. Nilinaw din ni Joey na pawang haka-haka lamang ang mga lumalabas na espekulasyon tungkol sa pamumuno niya as chairman ng FDCP. Anya, these assumptions are not only damaging but they are ridiculous. Samantalang si Rica Arevalo ng FDCP na kasalukuyang namumuno sa kagawaran ng festivals at edukasyon ng ahensya ang napili ng Board of Trustees bilang officer in charge habang hinihintay ng ahensya ang appointment ng bagong chairman mula sa Malacanang. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!